May mga taong hindi ka sinisigawan, pero pagkatapos mong kausapin sila, parang may nawala sa'yo. Unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mo at hindi mo alam kung bakit. Ayon sa psychology, hindi aksidente ang pakiramdam na yan. May mga toxic people na hindi lantaran ang pananakit, kundi coded tahimik, maingat at unti-unting kumokontrol sa isip at emosyon mo. Sa video na ito, i-decode natin kung paano gumagana ang toxic behavior ayon sa psychology at kung bakit kadalasan hindi mo agad napapansin na ikaw na pala ang nasasaktan. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ganito ka. Unti-unting kinokontrol ng toxic na tao ayon sa psychology. Sa simula, hindi mo mapapansin, mabait siya. Maunawain. Parang siya ang taong palaging nandyan para sa'yo. Ayon sa psychology, dito nagsisimula ang kontrol. Tinatawag itong emotional conditioning. Una, pinaparamdam nila na special ka. Pinapakinggan ka nila. Pinaparamdam na ikaw lang ang nakakaintindi sa kanila. Dito nabubuo ang emotional bond. Kapag nakuha na nila ang tiwala mo, saka unti-unting nagbabago ang tono. Hindi biglaan, hindi halata. Isang komento dito, isang biro doon. Sensitive ka lang. Ganito lang talaga ako. Ginagawa ko lang ito para sa'yo. Ayon sa psychology, ito ay isang anyo ng gaslighting. Pinagdududa ka sa sarili mong nararamdaman. Hanggang sa dumating ang puntong kapag nasaktan ka, ikaw na mismo ang humihingi ng paumanhin. Susunod, dahan-dahan nilang hinihiwalay ang mundo mo. Kino-question nila ang mga kaibigan mo. Binababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi para saktan ka agad, kundi para umasa ka lang sa kanila. Ito ang tinatawag na dependency control. Kapag pakiramdam mo sila na lang ang meron ka, mas madali ka nilang mamamanipula. At ang pinakamapanganib na parte, kapag nasanay ka na, hindi mo na nakikitang mali. Iniisip mo na normal lang ito, na ganito talaga ang relasyon. Na ikaw ang may problema. Pero ayon sa psychology, hindi ka mahina. Ikaw ay unti-unting kinondisyon. Ang toxic na tao ay hindi palaging halata. Minsan, sila ang taong akala mo ang ligtas mong kanlungan. At kapag napansin mong unti-unti kang nawawala sa sarili mo, yun ang pinakamalinaw na senyales na may kumokontrol na sa'yo. 2. Bakit mas mabait ang toxic people sa simula? Sa umpisa, parang perpekto sila. Masikaso, mapagbigay. Laging nandyan kapag kailangan mo. Ayon sa psychology, hindi ito basta kabaitan. Ito ay isang proseso na tinatawag na impression management. Ipinapakita nila ang bersyon ng sarili nila na pinakamadaling pagkatiwalaan. Ginagawa nila ito para bumaba ang guard mo. Kapag kampante ka na, mas madali kang maimpluwensyahan. Sa yugtong ito, madalas maramdaman mo na parang mabilis ang lahat. Mabilis ang closeness, mabilis ang tiwala, mabilis ang attachment. Ayon sa psychology, tinatawag itong love bombing. Hindi ito laging romantiko. Minsan kaibigan, minsan kapamilya, minsan katrabaho. Kapag nasanay ka na sa sobrang atensyon, doon magsisimula ang pagbabago. Unti-unting nababawasan ang lambing, unti-unting napapalitan ng kontrol. At kapag nagtanong ka kung bakit nagbago sila, madalas ang sagot ay ikaw ang may kasalanan, ikaw ang nagkulang, ikaw ang nagbago. Ito ang psychological trap. Hinahanap mo ang dating kabaitan, kaya mas lalo kang nagsusumikap na ayusin ang lahat. Pero ayon sa psychology, ang sobrang bait sa simula ay hindi palaging senyales ng pagmamahal. Minsan ito ay senyales ng plano. Kapag ang isang tao ay sobrang perpekto sa simula, tanungin mo ang sarili mo, kilala ka ba talaga nila? O hinuhubog ka pa lang nila para maging bahagi ng kontrol nila? 3. Hindi ka mahina. Ayon sa psychology, ito ang ginagawa ng toxic people sa isip mo. Maraming tao ang iniisip na mahina sila dahil hindi sila makaalis sa isang toxic na relasyon o sitwasyon. Pero ayon sa psychology, hindi ito usapin ng kahinaan. Ito ay resulta ng unti-unting paghubog sa isip mo. Ang toxic na tao ay hindi ka sinisira sa isang iglap. Ginagawa nila ito paunti-unti hanggang sa hindi mo na namamalayan na nagbago na ang tingin mo sa sarili mo. Una, binabago nila ang naratibo. Kapag nasaktan ka, sasabihin nilang mali ang interpretasyon mo. Kapag nagreklamo ka, sasabihin nilang sobra ka lang mag-isip. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive distortion. Unti-unti kang tinuturuan na huwag pagkatiwalaan ang sarili mong perception. Sunod, inuulit nila ang mensahe. Hindi ka sapat, maswerte ka pa nga at nandyan sila. Walang ibang tatanggap sa'yo gaya nila. Kapag paulit-ulit mong naririnig ito, ang isip mo mismo ang magpapatibay ng paniniwala. Ito ang epekto ng mental conditioning. Dito na nagsisimula ang self-doubt. Kahit wala sila, naririnig mo pa rin ang boses nila sa isip mo.
Ayon sa psychology, ito ang pinakamapanganib na yugto. Kapag ang paninira ay hindi nagaling sa kanila, kundi sa sarili mo na. Kaya kung pakiramdam mo ay nawawala ang kumpiyansa mo, kung pakiramdam mo ay palagi kang nag-aalinlangan sa sarili mo, hindi ka mahina. Ikaw ay napasailalim sa isang psychological pattern na dahan-dahang binuo laban sa'yo. At ang unang hakbang para makawala ay ang ma-realize na ang problema ay hindi ikaw. 4. Psychology reveals bakit paulit-ulit kang binabalikan ng toxic na tao. Mapapansin mo ito sa umpisa. Kapag umalis ka na, bigla silang babalik. Parang wala lang ang mga nangyari. Ayon sa psychology, hindi ito dahil nagbago sila. Ito ay dahil alam nila na may connection pa rin sila sa'yo. Tinatawag itong intermittent reinforcement. Hindi ka binibigyan ng consistent na pagmamahal o respeto, pero paminsan-minsan, ibinabalik nila ang dating version nila. Sapat iyon para magduda ka sa desisyon mong umalis. Sapat iyon para umasa ka ulit. Kapag bumalik sila, madalas may kasamang pangakong pagbabago. Mas magiging maayos na raw. Mas magiging responsable na raw. Pero ayon sa psychology, ang pangakong walang kasamang aksyon ay bahagi ng emotional manipulation. Isa pang dahilan kung bakit kanila binabalikan ay dahil sanay na silang may access sa'yo. Sanay silang may nakikinig. Sanay silang may tumatanggap. Kapag tinanggap mo ulit sila, pinapatunayan nito sa kanila na gumagana pa rin ang pattern. At kapag tumanggi ka, gagamit sila ng guilt, paalaala ng nakaraan, o kaya biktima ang papel na gagampanan nila. Ito ang tinatawag na emotional hoovering. Hinihila ka pabalik sa cycle, kahit alam mong masasaktan ka ulit. Ayon sa psychology, hindi ka marupok dahil bumabalik ka. Ikaw ay nakulong sa isang cycle na sadyang dinisenyo para mahirap takasan. Kapag paulit-ulit silang bumabalik sa buhay mo, tanungin mo ang sarili mo. Bumabalik ba sila dahil nagbago sila? O dahil alam nilang may puwang pa rin sila sa'yo? 5. Ito ang silent signs na ginagamit ng toxic people. Hindi lahat ng toxic na tao ay maingay. Hindi lahat ay nananakit sa salita o galaw. Ayon sa psychology, mas delikado ang tahimik dahil hindi mo agad napapansin ang epekto. Isa sa mga unang silent signs ay ang pakiramdam na palagi kang naglalakad sa itlog. Ingat ka sa sasabihin mo, ingat ka sa mararamdaman mo. Ito ay dahil unti-unti nilang binabago ang emotional climate. Hindi ka nila sinasaktan ng direkta, pero pinaparamdam nilang may kapalit ang bawat reaksyon mo. Isa pang silent sign ay kapag hindi ka na sigurado kung may karapatan ka bang masaktan. Kapag mas inuuna mo ang intindihin sila kaysa pakinggan ang sarili mong emosyon. Ayon sa psychology, ito ay emotional invalidation. Kapag paulit-ulit na minamaliit ang nararamdaman mo, natututo kang patahimikin ang sarili mo. Mayroon ding tinatawag na selective kindness. Mabait sila kapag gusto nila. Malamig kapag hindi. Dito ka nasasanay na maghintay. Maghintay ng atensyon. Maghintay ng approval. Isa pa sa pinakamapanganib na silent sign ay kapag pakiramdam mo ikaw ang may utang sa kanila. Kahit wala ka namang ginawa na mali. Ito ay dahil tinuruan kanilang ikonekta. Ang pagmamahal sa utang at takot. Ayon sa psychology, kapag mas tahimik ang kontrol, mas malalim ang kapit nito sa isip. At kung napapansin mong dahan-dahan kang nawawala sa sarili mo, nang walang malinaw na dahilan, posibleng may silent toxicity na nangyayari sa paligid mo. 6. Kapag ginawa ito ng isang tao, unti-unti kanyang sinasakal. Hindi ito agad ramdam, walang sigawan, walang malinaw na pagbabawal, pero ayon sa psychology, dito nagsisimula ang pagsakal. Kapag ang isang tao ay palaging may opinyon sa bawat galaw mo, sa kaibigan mo, sa oras mo, sa desisyon mo. Sa una parang concern lang, parang pag-aalaga. Pero unti-unti nagiging limitasyon kapag sinimulan kanilang tanungin kung bakit kailangan mo pa ang iba. Kung nandyan naman sila, ito ay hindi pagmamahal. Ito ay control disguised as care. Ayon sa psychology, kapag kinukwestiyon ang kalayaan mo, sa parang ikaw ang makasarili, unti-unti kang matutong mag-adjust. Babawasan mo ang sarili mo. I-adjust mo ang buhay mo para hindi sila magalit o masaktan. Dito kanila nasasakal, hindi sa utos, kundi sa guilt. Kapag napapansin mong humihingi ka na ng pahintulot sa mga bagay na dati ay natural lang sa'yo, may nagbabago na sa dynamic. Isa pa sa malinaw na senyales ay kapag pakiramdam mo ay may kapalit ang kapayapaan. Kailangan mong sumunod para manatiling maayos ang lahat. Ayon sa psychology, ang ganitong uri ng kontrol ay unti-unting nag-aalis ng personal space hanggang sa isang araw. Hindi mo na alam kung saan ka nagtatapos at kung saan sila nagsisimula. At kapag naramdaman mong hindi ka na makahinga, kahit wala naman silang sinasabing masama, iyon ang senyales na ikaw ay unti-unti nang sinasakal. 7. Hindi ito pagmamahal. Ayon sa psychology, ito ang toxic attachment.
Maraming tao ang nananatili, hindi dahil masaya sila, kundi dahil natatakot silang umalis. Ayon sa psychology, hindi lahat ng matinding koneksyon ay pagmamahal. Minsan ito ay attachment na nabuo sa takot at kawalan. Ang toxic attachment ay nagsisimula kapag ang presensya ng isang tao ang nagiging basehan ng emosyon mo. Kapag maayos sila, maayos ka. Kapag malamig sila, gulo ang isip mo. Ito ay dahil nasanay ang isip mo na ikonekta ang seguridad sa kanilang approval. Ayon sa psychology, ang ganitong attachment ay hindi nagbibigay ng lakas. Ito ay kumukuha nito. Isa sa malinaw na senyales ay kapag mas inuuna mong ayusin ang relasyon. Kahit ikaw na ang nauubos, kahit nasasaktan ka, naniniwala kang kailangan mo lang magtiis na darating din ang araw na babalik ang dating sila. Pero ayon sa psychology, ang attachment na nabuo sa pain ay nagiging cycle, hindi solusyon. Kapag natatakot kang mag-isa, kahit mas tahimik at mas magaan sana ang buhay mo, yun ay hindi pagmamahal. Ito ay isang emotional dependence na tinuruan kang paniwalaan na hindi ka buo nang wala sila. At ang totoo, ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman humihiling na mawala ka sa sarili mo. 8. Bakit? Parang ikaw ang may kasalanan kapag toxic sila. May mga pagkakataon na kahit malinaw na sila ang nanakit, ikaw pa rin ang nauuwi sa paghingi ng tawad. Ayon sa psychology, hindi ito aksidente. Ito ay isang pattern na dahan-dahang binuo sa isip mo. Kapag naglabas ka ng salubin, binabago nila ang usapan. Hindi na tungkol sa ginawa nila, kundi sa reaksyon mo. Sasabihin nilang mali ang tono mo. Masyado kang emosyonal. Hindi mo sila naintindihan. Ito ay tinatawag na blame shifting. Inililipat nila ang responsibilidad para ikaw ang magmukhang may kasalanan. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, natututo kang magduda sa sarili mo. Iniisip mo kung tama ba ang naramdaman mo. Ayon sa psychology, dito nagsisimula ang internalized guilt. Kahit wala kang ginawang mali, pakiramdam mo may kailangan kang ayusin. Mas pinipili mong manahimik kaysa magpaliwanag. Mas pinipili mong mag-adjust kaysa makipag-argumento. At sa bawat beses na pipiliin mo ang katahimikan, lalo nilang nakukumpirma na gumagana ang pattern. Pero ang totoo, hindi lahat ng problema ay may kasalanan ka. Hindi lahat ng conflict ay kailangan mong akuin. Ayon sa psychology, kapag palagi kang nagdadala ng bigat na hindi naman sayo, iyon ay senyales ng toxic dynamic. At ang unang hakbang para makawala ay ang kilalanin na hindi mo responsibilidad ang emosyon ng ibang tao. 9. Ito ang tactic ng toxic people para hindi ka makawala. Kapag sinubukan mong umalis, dito sila nagiging pinakaaktibo. Ayon sa psychology, ang layunin nila ay hindi ayusin ang relasyon, kundi pigilan ang pagkawala ng kontrol. Isa sa pinakakaraniwang tactic ay ang biglaang pagbabago. Biglang mabait, biglang maunawain, biglang handang makinig. Ito ay hindi palaging totoo. Ito ay survival response. Kapag nararamdaman nilang nawawala ka na, tinatawag ito sa psychology na temporary reform. Panandali ang pagbabago para manatili ka. Kapag hindi ito gumana, gagamit sila ng emosyon, paawa, pabiktima, paalaala ng mga sakripisyong ginawa nila. Ito ay emotional leverage. Ginagamit nila ang konsensya mo para itali ka ulit. May mga pagkakataon din, nagagamit sila ng takot. Takot na mag-isa ka. Takot na wala nang tatanggap sa'yo. Takot na masisira ang lahat kapag umalis ka. Ayon sa psychology, ang takot ay mas malakas na tali kaysa pagmamahal. At kapag patuloy mong pinipili ang manatili para lang maiwasan ang sakit ng pag-alis, lalo nilang napapatibay ang cycle. Pero tandaan ito, ang taong ayaw kang pakawalan ay hindi palaging taong nagmamahal. Minsan, sila ay taong natatakot na mawala ang access sa'yo. At kapag ang kalayaan mo ay nagiging banta sa kanila, iyon na ang pinakamalinaw na senyales kung bakit kailangan mo nang makawala. 10. Kapag nararamdaman mo, ito na sa toxic cycle ka na, hindi ito laging malinaw. Walang eksaktong simula, walang malinaw na hangganan. Pero ayon sa psychology, may mga pakiramdam na nagsisilbing babala. Kapag palagi kang pagod, kahit wala ka namang mabigat na ginagawa. Kapag pakiramdam mo ay laging may mali, kahit hindi mo alam kung ano. Kapag nasanay ka ng maghintay ng pagbabago, maghintay ng tamang timing, maghintay na bumalik ang dating sila. Ito ay hindi pasensya, ito ay cycle. Isa pa sa pinakamalinaw na senyales ay kapag mas kilala mo na ang emosyon nila kaysa sa sarili mo. Kapag inuuna mong i-manage ang mood nila para lang manatiling payapa ang paligid, iyon ay emotional survival mode. Ayon sa psychology, kapag ang isang relasyon ay mas nagbibigay ng kaba kaysa seguridad, may mali sa pattern. Kapag may sandaling gusto mong umalis, pero may mas malakas na takot na humihila sa'yo pabalik,
Iyon ang cycle na gumagana. At ang pinakamalinaw na palatandaan ay kapag alam mong nasasaktan ka, pero patuloy mo pa ring pinapaliwanag kung bakit mo sila iniintindi. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito loyalty. Ito ay isang toxic cycle na dahan-dahang inuubos ka. At ayon sa psychology, ang awareness ang unang bitak sa cycle. Kapag nakita mo na ang pattern, hindi ka nabulag. At kapag hindi ka nabulag, may kapangyarihan ka ng pumili. Hindi lahat ng nakakasakit ay halata. Minsan, ang pinakamapanganib ay ang mga pattern na nasanay ka ng tiisin. Ayon sa psychology, kapag nakita mo na ang cycle, hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mo sa maling laban. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo. Ang kaalaman ay hindi lang para umintindi ng iba, ito ay para hindi ka na muling mawala sa sarili mo. At kung may kahit isang bahagi ng video na tumama sa'yo, hindi iyon aksidente, iyon ay awareness na nagsisimula pa lang. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.